Ay isang masarap na dessert nga po ang cravings natin today dahil food is life and diet is alive. Aringani pala yung maha blanca kung tawagin. Madalas din na rin meron sa mga handaan. Simple lang ang ring gawin kaya tara samahan nyo ako magluto. Nagkayod lang pala nga niya ako ng 2 buong nyug dyan at sinanay naman ang nagbunot at hindi naman ako marunong. Oh no! At pagkatapos ay nagatong na din ako ng apoy dyan. Habang inaantay ko nga ning magbagay yung uling ay hinanda ko naman yung mga kailanganin ko dini. Ginata ko lang ng 2 beses yung nyug. 3 cups na tubig nga ni ang ginamit ko sa unang gata dyan at sa ikalawa naman ay 4 na cups. Importante nga ni na masunod ang tamang sukat na rin kung gusto mo na maayos ang akalabasan. At syempre kailangan din na isala yung mga gata para siguradong walang mapasamang sapal ng niyog. Naglagay na nga din ako sa isang lagayan ng 2 cups ng cornstarch. Gumamit din lang ako ng 2 lata ng creamy corn dini. Pwede nyo ding dagdagan kung gusto nyo ng mas maraming ganari. Tapos 2 malalaking condensed milk. Para nga ni sa akin ay sakto na yung 2 malaki sa dami ng alutuin ko. Pagkatapos ay nilagay ko na nga ni pala sa kawali yung ikalawang gata ng nyog kanina. At isinunod ko na ding ilagay yung 2 lata ng creamy corn at 2 lata ng condensed milk. Hinalo-halo ko lang nga ni pala ng kaunti yan. At hinayaan kong uminit sa apoy. At habang inapainit ko nga ni sila sa kawali ay tinunaw ko naman aring cornstarch dini sa unang gata. Mas maganda nga ni ay tunaw na ari kapag inilagay mo sa kawali. Nung matunaw na at nung medyo mainit na nga yung nakasalang sa kawali ay inilagay ko na rin ari. Hinalo-halo ko lang yan hanggang sa lumapot. Ay tiyagaan lang nga ni ang paghalo dini at madikit ari sa ilalim kapag tinigilan mo ang halo. Importante nga din yung malakas ang apoy mo para naman hindi ka abutin ng kung anong oras sa pagpalapot niyan. Hindi naman yan masusunog basta haluin mo lang ng haluin. Inahon ko na nga ni pala ari sa apoy noong meron ng mga bubbles na malalaki. Yun ang aking palatandaan kung pwede ko na siyang ahunin sa apoy. Noong okay na, inilagay ko na lang yan sa isang lagayan at saka binudburan ko naman ng cheese. Pwede din nga ning ilagay yung manidini. Pinalamig ko lang nga ni pala yan at tara, kain na po tayo. Paano nga ba magluto ng ganari sa lugar nyo? I-share mo naman yan, baka mas masarap. Kung nagustuhan mo nga ang video na to ay pakishare naman. Like and follow mo na din ang page para sa mas nakakatakam pa nating mga luto. Salamat!